Hindi po ba hiningi nyo na sa akin yung balang to? Bakit nyo po binabalik? Ikaw lang naman ang kikilalanin ng balang to. Dahil ikaw ang nakapulot sa kanya. Ano po? Ano po bang klaseng bala yan? Siguro nasa bulsa to ng isang tao. Tapos binaril siya. Pero sa balang to tumama. Bibihira lang mangyari ang bagay na to. Kaya naman ginagawa tong agimat. Posible po bang maging agimat ang bagay na yan? Oo naman. Tignan mo. Story time. Ako si Dudong. 57 years old na ngayong taong to. Gusto ko lang ibahagi ang karanasan ko na nangyari noong 1988 sa isang tagong bayan sa lalawigan ng Leyte. Pasensya na kung hindi ko masasabi ang eksaktong lugar, pati na rin ang mga tunay na pangalan sa kwento kong to, para na rin sa ikatatahimik ng mga taong involved rito. Nakilala ako sa lugar namin bilang alias Dudong Bala. Sa ngayon, ay bihira na ang nakakalam ng kwento ko dahil hindi na to pinag-uusapan ng mga tao sa lugar namin bilang proteksyon na rin sa akin. Simula pagkabata ko, ay si Lolo Baldo na ang nag-aalaga sa akin. Magkasunod kasing namatay ang mga magulang ko dahil sa malubhang sakit. Na mga panahong to, ay hindi pa masyadong sibilisado ang lugar namin. Liblib to, at ang kubo namin ay nasa paanan ng bundok. Pag-aalaga ng mga manok at pagtatanim ng gulay ang kinabubuhay namin. Malawak ang taniman ni Lolo ng gulay at dinadala namin ang mga to sa bayan para ibenta. Bata pa lang ako, ay batak na ang katawan ko sa trabaho. Ako naman kasi ang katukatulong ni Lolo sa taniman namin. Elementary lang ang natapos ko dahil wala naman kaming pera pang tustos para makapag-aral ako ng high school. Kaya nang tumungtong na ako ng 20 anyos, ay binigyan ako ni Lolo ng sariling lupang sasakahin. Itinuro niya sa akin ang malawak na lupang may mataas na talahiban na malayo sa kubo namin. Apo, nakikita mo ba ang lupain yan? Pag-aari lang ninuno natin yan. Ngayon ay ibibigay ko na sa'yo. Linisin mo lang at bungkalin para matamnan at mapakinabangan. Talaga po, Lolo? Naku, salamat po ah. Pero kakapalan ko na po ang mukha ko. Baka pwedeng dalhin ko na rin si Mumoy dito para may katulong naman ako sa pagbungkal ng lupa. Ano ka ba naman, Apo? Sino ba naman ang magmamana sa lupang yan? At kay Mumoy kundi ikaw lang. Total ay malakas pa naman ang isa nating kalabaw. Kaya ibibigay ko na rin sa'yo si Mumoy. Si Mumoy ay anak ng alagang kalabaw ni Lolo. 10 taong gulang pa lang ako noon nang ipanganak si Mumoy. Kaya halos sabay na kaming lumaki ng kalabaw na yon. Simula nang ipanganak si Mumoy, ay ako na ang nag-aalaga at nagpapastol sa kanya. Kaya sobrang mahal na mahal ko ang kalabaw na yon. Malaking tulong din siya sa amin ni Lolo dahil hindi na kami nahihirapang magbungkal ng lupa. Lolo, bala kong dito na rin magtayo ng kubo para naman araw-araw ko maalagaan ang mga tanim ko. Sige, tutulungan kitang gumawa ng kubo para sa gano'n ay asawa na lang ang poproblemahin mo. Lolo naman, wala pa sa isip ko ang pag-aasawa. Tataniman ko muna ang lupang to para naman hindi nakakahiya sa pamilyang mapapangasawa ko. Aba tama yan na po. Kahit mahirap tayo, basta may tanim tayong gulay ay hindi magugutom ang pamilya natin. Hapon na, nang matapos kami sa paggawa ng kubo ni Lolo, hindi na ako sumama sa pag-uwi ni Lolo sa bahay namin dahil gusto kong matapos kaagad ang paglilinis sa lupa. Matapos ko itong linisin, ay isinama ko na si Mumoy para sa pag-aararo. Hanggang ilang buwan ang lumipas at nagsimula na ako mag-ani ng mga pananim kong gulay. Malawak ang taniman ko ng kamote at mga gulay. Talagang maganda ang lupa rito kaya malusog at malalaki ang naging lamang ugat nito. Pagkatapos ay dinala ko sa bayan ng mga naani kong kamote, saging at gulay para ipagbili. Doon din sa bayan ako nakabalita tungkol sa mga ninanakaw na kalabaw at baka. Talamak na naman pala ang pagnanakaw ng mga kalabaw. Kaya ikaw Mumoy, huwag kang sasama kapag hindi mo kilala ang humawak sa'yo ha. Mag-ingay ka para magising ako at hindi ka nila makuha ha. Malaki-laki ang benta ko ng araw na to. Nakabili ako ng bigas at masarap na ulam nito. Habang pauwi ay napadaan kami sa tapat ng sabungan. Isang mayamang negosyante ang nagtayo ng iligal na sabungan dito sa lugar namin. Hindi naman maipasara to dahil malakas ang kapit ng may-ari. Kahit liblib at bihira ang nagsasabong dito sa amin, ay dinadayo naman to ng mga taga-ibang lugar, kaya palaging matao rito. Pagdaan ko rito, mukhang tapos ang tupada, dahil hapon na rin. Wala na ring mga sasakyang nakaparada sa tapat nito, pero ang 5 siga na tauhan ng pasugalan ay nakatambay sa tindahang madadaanan ko. Kinabahan pa ako nito dahil humarang sila sa daanan ko, kaya napilitan akong pahintuin si Mumoy. Oh, marami kang benta. Madaming laman tong kariton mo kanina. Tapos ngayon, ubos na. Hindi naman po mahal ang paninda ko. Kaya sakto lang kita ko, boss. Alam mo, pinalas kami kanina eh. Natalo ang manok namin. Baka naman pwede mo kaming bigyan ng pera para mabawi kami bukas. Boss, naipambili ko na ng bigas at ulam eh. Huwag ka namang madamot, bata. Wala na talaga, boss eh.
Pasensya na. Malayo pa kasi ang uuwian ko kaya padaanin niyo na ako. Kung binibigay mo na sana ang pinagbentahan mo, hindi na sana tayo nagtatagal dito. Ano? Magbibigay ka ba o kailangan mo pang masaktan? Ayoko po ng gulo, boss. O ayaw mo pala eh. Eh di bigay mo na sa amin ang pera mo. Dahil ayoko ng gulo, ay napilitan akong ilabas ang kinita kong pera nito at inaabot ko lahat sa kanila. Nagtawanan naman ang mga kasama niya bago umalis sa dadaanan ko. Magbibigay ka rin pala eh. Hinihintay mo pang uminit ang ulo ko. Mariin kong itinikom ang kamao ko habang papalayo sa kanila. Sabay bulong na may araw din sila sa akin. Mahilig kasi talaga manikil ang mga grupo ng mga to. Kaya sikat sila sa lugar namin. Sikat sila sa pagiging barumbado. Palibasa ay mayayamang negosyante ang may hawak sa kanila. Pagka-uwi ko ng kubo, ay sinalubong kagad ako ni Lolo na malaki ang pagkakangiti sa akin. Apo, kamusta? Masaya ba sa pakaramdam na kumita ka ng sarili mong ani? Opo, Lolo. Kaso, hinarang ako ng grupo nila Mang Fredo kanina eh. Ay, perwisyo talaga ang mga yan. Sana dumating ang araw na makahanap rin sila ng katapat nila. Sino naman po ang maglalakas ng loob na gawin yan? Halos lahat ata ng taga rito ay takot sa kanila. Hayaan mo na lang, Apo. Ang importante ay hindi ka nila sinaktan. Sa susunod ay lumihis ka na lang ng daan. Hindi na baling mapalayo. Basta makaiwas ka lang ng gulo. Ay nako, oo nga po. Ganyan na nga po talaga ang gagawin ko sa susunod, Lo. Nang makauwi si Lolo, ay itinali ko na rin si Mumoy sa lilim ng malaking puno para na rin makapagpahinga siya. Pero bandang 11:00 ng gabi ay naaalipungatan ako nang marinig ko ang malakas na tunog ng kalabaw ko. Napabalikwas ako ng bangon at sinilip ang kinalalagyan ng kalabaw ko. Nakita ko ang grupo ng kalalakihan na hinahatak ang tali ni Mumoy. Madilim ng oras na to kaya hindi ko sila kagad nakilala. Kaya mabilis ko na lang kinuha ang itak ko at patakbong lumabas ng kubo. Hoy! Mga pesteng yawa! Lubayan niyo ang kalabaw ko! Ang malas mo naman, bata. Sa'yo pala ang kalabaw na to. Mang Fredo! Kinuha niyo na ang pera ko kanina! Pati ba naman ang kalabaw ko pag iinteresan niyo pa? Malas mo kasi bumangon ka pa. Kalabaw lang naman ang kailangan namin. Kaso paano ba yan? Nakita mo na kami. Sinugod ko ang isa sa mga kasama ni Mang Fredo at akmang tatagain to pero tinutukan nila ako ng barel. Ano naman ang laban ng itak mo sa baril namin? Mang Fredo! Nakikiusap ako! Si Mumoy lang katukatulong ko sa pagtatanim at pagtitinda sa bayan! Kaya parang awa niyo na! Huwag niyong kunin ang kalabaw ko! Momoy pala ang pangalan ng kalabaw mo? Momoy, halika! Sumama ka sa akin! Fredo! Tapusin na ba natin to? Huwag kang ataat. Kapag binaril mo yan, baka may makarinig pa. Bugbugin nyo na lang hanggang magsawa kayo. Para mapanood ang buong kwento, pumunta lang sa aking YouTube channel. Ano pang hinihintay mo? Panoorin mo na.